Matapos ang mahabang pag-iimbestiga at pagtitipon ng ebidensya, napatunayan na rin ni Naldo at Sara ang kanilang matagal ng pinaghihinalaan. Aswang nga si Kapitana Senya at ngayong gabi, panahon na para managot siya. Sa loob ng barangay hall, magulo ang paligid. Nasa loob si Naldo at Tinding at ang mga tauhan ng barangay. Kasama nila ang ilang pulis. Si Kapitana Senya ay nakaposas na nakatingin ng masama kay Naldo. Akala mo hanggang dito na lang matatapos ang lahat? Nagkakamali ka, Naldo. Pansamantala lang nasasang-ayon sa iyong pagkakataon. Tandaan mo, hindi pa tayo tapos. Huwag ka na magbanta. Harapin mo na lang ang parusa sa mga kasalanan mo. Matagal na dapat itong nangyari. Ang galing mo lang magpanggap. Pero ngayon, hindi ka na makapamiminsala pa ng iba. Harapin mo ang kasalanan mong pagpatay sa asawa ko! Maghaharap-harap tayo sa korte. Papatunayan ko sa inyong wala akong kasalanan. Hindi totoo ang mga ipinaparatang niyo sa akin. Ang galing-galing mo talaga, ano? Nahuli ka na nga lahat-lahat. Nagagawa mo pa rin mag-deny. Matakasan mo man ang paratang ko sa'yo, pero yung ginawa mo sa ibang tao, dahil sa pagiging aswang mo, hindi mo ito matatakasan. Mas matindi ang gagawin ko sa'yo, Naldo. Sa'yo, Tinding. Hayaan na natin sa mga pulis ang aswang na yan. Naldo, maraming salamat sa'yo, Naldo ah. Kung hindi dahil sa'yo, hindi magkakaroon ng katahimikan ng Barrio 143. May ginawa ka rin naman, Tinding. Kaya hindi pwedeng suluhin ko ang karangalan na ito. Pero mas matindi ang ginawa mo at nang... Shh! Huwag mo nang banggitin ang tungkol sa tumulong sa atin. Ayaw niyang malaman ng ibang tao. Ginagawa ko lang kung anong tama. Sana tuluyan ang matapos ang gulong ito dito sa barangay. Matapos ang masusing imbestigasyon at pagdinig sa kaso, si Kapitana Senya ay opisyal ng inaresto at kinasuhan ng paglabag sa Revised Penal Code ng Pilipinas, partikular na sa Article 248 o murder. Matapos mapatunayang siya ay responsable sa pagkamatay ng ilang residente ng Barangay 143, ang testimonya ni Junior na dating chief tanod na matalik na kasama ni Kapitana ang naging susi sa pagkakabunyag ng lihim ni Senya bilang isang aswang. Ayon sa pahayag ni Junior, nasaksihan niya kung paano gumawa ng mga ritual si Kapitana na nagpapatibay sa ebidensya ng kanyang pagiging aswang. Nalabag din ni Kapitana Senya ang ilang probisyon laban sa karahasan sa kapwa, kasama ang paggamit ng pamahiin o ritual bilang kasangkapan ng kanyang krimen. Dahil sa mabigat na ebidensya at patunay, si Kapitana Senya ay nahatulang mabilanggo ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong alinsunod sa mga nasabing batas. Alam ni Naldo at Sara, bagamat tahimik na ang Barangay 143, marami pang mga lihim ang nakatago. Hindi pa rin matapos ang kanilang pakikibaka habang ang barangay ay nasa ilalim ng mas maayos na pamamahala. Naganda sila para sa mas matinding laban sa Maynila, isang lugar kung saan maaaring bumalik ang mga banta na kanilang kahaharapin. Matrapik, magulo at puno ng tao. Si Naldo at Sara ay nakasakay sa jeep. Kitang-kita ang kanilang pagod at pagkaalarma sa bagong kapaligiran. Pagdating sa Maynila,
Maghihiwalay sila ng landas. Magkaiba sila ng titirhan, pero patuloy pa rin ang kanilang ugnayan. Mag-iingat ka lagi, Sarah. Iba ang buhay dito sa Maynila. Alam ko. Alam ko, sanay ka maniraan sa malayo sa mga tao. Nag-iisa at halos hindi na pupunta ng mga tao ang tinutuluyan mo. Uy, ngumiti ka. Bakit? Ngayon mo lang ba ako nakitang ngumiti? Sa pagkakatanda ko, oo. Napakaseryoso ng mukha mo. Pero kahit napakaseryoso mo, maganda naman. Para kang si Dada yung sa Love of the Condor Hero. Kung okay ka na sa lugar na ito, iiwan na muna kita. Hindi pwede magkasama tayo sa iisang bahay. Kahit kami mga halimaw, may batas din kaming sinusunod. Hindi kami makikitulog sa tabi ng lalaki kung hindi kami mag-asawa. E di maging mag-asawa na tayo. Aalis na ako. Mag-iingat ka rito. Saan ka tutuloy? Pupuntahan na lang kita kapag may matutuluyan na ako. Diyan ka na. Ang bilis siyang nawala. Kahit dito sa syudad, gumagana ang kanyang kapangyarihan. Ang bilis siyang nawala. Hay, Sarah. Kailan kaya kita maaangkin? Manyakis ka talaga. Pinagnanasaan mo pala akong angkinin. Nandiyan ka pa? Nawala lang ako sa paningin mo, pero nandito pa ako. Grabe. Kung bubusuhan mo pala ako, dali mong magawa. Dahil nagiging invisible ka. Magagawa mo rin naman yun, hindi ba? Ang alin? Abusuhan ka? Bastos! Sorry na. Heto ang agimat ng sa tagabulag na aswang. Ibinabalik ko lang sa'yo. Mas kailangan mo yan. Ayokong mapahama ka. Kaya dyan ka na. Wala na talaga siya. Nararamdaman ko wala na siya rito. Dahil wala na yung bango ng amoy niya sa paligid. Ay, ano kayang buhay ang nag-iinday sa amin dito sa lungsod na to? Tsaka, saan kaya siya tutuloy ngayon? Ang daming gusali sa lugar na to. Si Sarah ay nanirahan sa isang kondominium, mataas, maganda, pero tahimik. Si Naldo naman, sa isang maliit na apartment, sa isang masikip at magulong lugar. Hindi sila madalas magkita, pero sa bawat pagkikita nila, dala nila ang bigat ng kanilang karanasan mula sa barangay 143. Sa loob ng boxing gym, maingay, puno ng mga boksengerong nagsasanay. Pawis na pawis si Naldo habang naglilinis ang sahig at inaayos ang mga gamit. Kahit bago sa lungsod, alam ni Naldo na kailangan niya maghanap ng trabaho. Sa isang boxing gym siya napadpad kung saan makikilala niya ang bagong kakampi. O kaya mo ba magtrabaho rito? Hindi ito basta-basta sa gym, ha? Masasanay ka sa pawis, sakit sa katawan at pagod alaw-alaw. Pero tandaan mo dito, pamilya tayo. May malasakit sa isa't isa. Kaya ko po, sir. Tulad na aking sinabi, pamilya tayo rito, ha? Kaya kuyawak ko nalang itawak mo sa akin. Ulitin ko tanong, kayanin mo ba trabaho dito? Kakayanin ko po, Kuya Wako. Sanay po ako sa hirap. Lalo na po sa probinsya. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho para makapagsimula uli. Maganda yan. Sige, ito una mo kakawin, ha? Linisin mo yung sahig. Siguraduhin mo na wala ng pawis o tubig dyan, ha? Baka madulas ang mga boksingero. Kailangan mo lilinisin ang mga boxing gloves at hand wraps. Kasi kapag malumi yan, magkaka-infection yung mga fighters natin. Sobrang importante malinis laki ang mga gamit.
Naunawaan ko po, Kuya Wako. Yung mga gamit sa gym, para rin mga kasangkapan panlaban. Tama ka. Di lang basta gamit yan ha. Importante yan para sa safety ng boksingero. May mga hand drops dyan. Tingnan mo ha, kapag nag-workout na yan, palitan agad ha. Yung mga punching bags natin, sigurado ay maayos ang pagkakakabit. Lalo na yung mga chains na nag-hold dyan ha. Kasi kung masisila yan, habang nag-iinsayo, baka masaktan ating fighters. Oo, Kuya Wako. Sisiguraduhin ko maayos ang lahat. Paano po? Ang speed bags. Kailangan ko pa bang ayusin yun? Ayos ka ha. Alam mo agad ha. Oo. Yung speed bags, kailangan laging firm. Ang pagkakatali sa kayong el-pressure dapat tama. Kung malambot na yan, wala na kwenta yan ensayo. Lalo na sa mga boksingelo. Isa pa, yung mga hinges ng spalling area, siguraduhin mo malinis at walang damage. Kung may punit o tama, palitan agad ha. Hindi pwedeng magsuot ng silang headgear sa spalling ha. Safety ang mga boksingelo. Yun ang kailangan nating masigurado. Masaya si Naldo sa bagong mundo na kanyang ginagalawan. Ginawa niyang maayos ang kanyang trabaho. Ayon sa sinabi sa kanya ng katiwala ng gym, habang ginagawa niya ang trabaho, malimit niya rin pinagmamasdan ang mga boksingero. Lihim na hinahangaan niya ang mga ito. Pagkatapos ng buong araw ng paglilinis at pagtatrabaho sa gym, napadako ang tingin ni Naldo sa ring. Kitang-kita niya si Paco, ang pinakamagaling na boksingero ng araw na yun. Naabala sa pag-iinsayo. Bawat suntok at iwas, ramdam ang lakas at bilis ng katawan nito. Mag-isa na lang si Paco sa boxing ring ng mga oras na yun. Napansin niya naman si Naldo, kaya tinawag niya ito. Oh, ikaw. Halika nga rito. Ako? Wala namang ibang tao dyan, di ba? Bakit, Kuya Paco? Napansin kita. Maganda ang tikas ng katawan mo. Matipuno. Oh? Gwapo. Ha? Gusto kita. Kuya Paco? Gusto kitang turuang maging boksingerong katulad ko. Malaki ang potensyal mo para maging boksingero. Gusto mo akong itry? Kuya Paco? Naturuan kang magboxing. Oo, gusto ko talaga. Pero di ko pa alam ang mga tamang galaw eh. Walang problema yan, bata. Halika. Tuturuan kita. Simple lang to. Pero importante ang foundation. Kapag mali ang unang hakbang mo, magugulo lahat ng susunod. Unahin natin ang basic. Ikinadrado ni Paco ang katawan ni Naldo. Itinuro ang tamang stance. Nilagay ang mga kamay ni Naldo sa posisyon na para sa guard. Ipinapakita ang tamang pagtayo at sinabi ang kahalagahan ng balanse. Dapat nakataas lagi ang kamay mo. Proteksyon yan sa mukha mo. Ang mga suntok, hindi basta-basta binibitawan. Focus ka dapat sa lakas at accuracy. Sige nga, sumuntok ka nga sa akin. Pero dahan-dahan lang ah. Ganito ba, Kuya Paco? Ayos ah. Galing mo. Ang bilis mong matuto ah. Ang gwapo pa ng mukha mo. Tandaan mo, Naldo, hindi lahat ng gwapo nag-aartista.
Ang iba, nagiging boksingero. Salamat Kuya Paco. Gusto ko talagang matuto ng boxing eh. Ayos yan. Sige, ituturo ko na rin ang basic combinations para makuha mo kaagad. Jump! Jump! Tapos straight! Straight! Kaya mo yan! Mabilis na naabsorb ni Naldo ang itinuro ni Paco. At sa bawat galaw, mas lalo itong naging natural sa kanya. Namangha si Paco sa bilis ng pag-unlad ni Naldo. Imposible. Parang boksingero ka na. Minsan, ilang buwan bago makuha ng mga baguhan ng mga basic na yan. Pero ikaw, nakuha mo kaagad. Salamat Kuya Paco. Talagang gusto ko to. Biglang sumulpot si Wako mula sa likod. Pinapanood ang dalawa. Nakangiti at napapailing si Wako habang nilalapitan sila. Aba. Ano ito nakikita ko, ha? Mukha na tulal, Naldo. Wako, tingnan mo to. Parang inaasa na siya dati. Mapapakinabangan mo ang kanyang kilos at galaw. Mukhang hindi siya bagay na maging caretaker lang sa gym. Nakita ko kanyang bilis, ha? Kanya kilos. Hindi lang boxing ang nakita ko na potensyal niya na melon. May potensyal din siyang maging kickboxer. Kickboxer? Kuya Wako, paano yun? Iba diskarte kickboxing. Mas malami kang kakamitin. Hindi lang suntok, pati paa, tuhod, siko. Mas komplikado kaysa sa boxing. Pero sa nakikita ko, may potensyal ka. Gusto mo ba subukan? Oo Kuya Wako. Gusto ko pong matuto nun. Sige. Magsimula tayo basic bukas, ha? Pero tandaan mo, mas matindi ay sayo dito. Kailangan natin disiplina at focus. Kung gusto mo magtagumpay dito, hindi lang lakas katawan, kundi lakas lang isip din. Handa ko Kuya Wako. Gagawin ko ang lahat para matuto. Kanyan gusto ko. Sige, bukas maaka tayo, ha? Maghanda ka. Pagkatapos ng maikling sesyon, umalis na si Naldo mula sa gym na puno ng excitement. Alam niyang mahaba pa ang kanyang tatahakin, pero sigurado siya na handa siyang gawin ang lahat para makuha ang inaasahan na lakas at kasanayan. Ang bawat araw ay isang hakbang papunta sa kanyang pangarap, maging isang boksingero at marahil isang kickboxer. Matapos ang araw na yun, bumalik na siya sa kanyang inuupahang apartment. Umaasa siyang dadalawin siya ni Sarah. Pero matapos ang buong magdamag, walang Sarang dumating. Kaya maaga na lang siyang pumasok na may galak upang matuto ng kickboxing. Handa ka na ba, ha? Kickboxing ang itutulong ko sa'yo ngayon. Hindi lang kamao kakamitin. Kailangan balansi sa katawan, lakas at binte. Disiplina. Akalaw mo. O Kuya Wako, excited na ako. Ano po bang unang ituturo niyo sa akin? Una-una mag-ayos ka tama fighting stand. Di pwede basta-basta tindig. Dapat nakapostola ka, handa umatake na mga kalaban at dapat magdepensa. Yung kaliwa paa mo, dapat bahagyang nakaabante. Abante mo! Ganyan ba? Very good, very good. Habang ang kanamahan ay bahagyang nakaatlas. Importante na laging nasa basic stance ang katawan mo. Ganito ba Kuya Wako? Ayos! Ngayon, itutulong ko sa iyo ang ground kick. Isa sa pinaka-basic at malakas na sipa ng kickboxing. Ang sipa na ito mula sa binte. Kapag inabot mo kalaban, sigurado malalamdaman niya yan. Ipinakita ni Wako kay Naldo ang tamang pag-ikot ng balakang at galaw ng binti para sa round kick. Ikutin mo balakang mo
Pag nasa momento ka na, bitiwan mo yung sipa. Sige, subukan mo. Sumunod nga si Naldo at sinubukan ang round kick. Una, medyo mabagal, ngunit habang inuulit-ulit niya ito, nakuha niya na ang tamang technique. Ayos! Nakuha mo agad ha? Palang natolal. Ngayon, subukan mo naman ang push kick. Ito naman, ginagamit para itulak palayo ang kalaban at sipain ang balanse niya. Straight na sipa mula dito sa harap. Gamit ang talampakan mo. Dapat mabilis at malakas sa ganito! Matapos ituro ang push kick, sinubukan muli ni Naldo ng mabilis at mabilis niya ring natutunan ang kombinasyon ng mga galaw. Napapangiti naman si Wako habang pinapanood ang bawat sipa ng binata. Sinasabi ko na kapa, may potensyal yung paa at kamay. Kailangan mo lang ng kunting pushing ha. Bukas mag-ispaling tayo. Handa ka bang makipagsuntukan uli? Oo, handa po ako sa lahat ng hamon. Salamat sa pagtitiwala sa aking kakayahan. Gusto ko po talagang matuto para magkaroon ako ng maayos sa kita. Malaki-laki po kasi ang babayaran ko sa inuupahan kong apartment eh. Kaya handa po akong gawin ang lahat ng ituturo niyo sa akin. Matuto lamang po ako ng kickboxing. Paco! Wako! Halika rito. Mag-ispaling kayo dalawa para masubok agad natin ang bilis at lakas niya. Huwag kang kabahan, Aldo. Iingatan kong hindi mabasag ang gwapo mong mukha. Nabigla si Naldo sa mga binitiwang salita ni Paco. Sa dami-dami kasi nang napansin sa kanya, ang mukha niya pa ang napansin nito. Kinakabahan man, pero ang kabang nararamdaman niya napalitan ng excitement dahil gusto niya matuto sa larangan ng boxing. Alam ni Naldo na malakas si Paco, ngunit kailangan niyang subukan ang sarili niya. Sa bawat galaw ni Paco, naramdaman niya ang bigat ng kanyang kamao. Ngunit hindi siya sumuko. Ito ang magiging sukatan ng lahat ng kanyang natutunan. Sa sparring area ng gym, puno ng tensyon at excitement, si Naldo ay naghahanda sa kanyang unang sparring session kasama si Paco, ang top boxer ng gym. Mabilis at malakas si Paco, ngunit handa si Naldo sa hamon. Humanda sa paglaban! Hoy! Naldo, makpokus ka. Gamitin mo natutunan mo. Huwag ka basta umatake ha. Maghintay ka tama pagkakataon. Nagpatuloy ang sparring. Unti-unting naramdaman ni Naldo ang bigat ng suntok ni Paco. Nagmamadali siya sa pag-iwas. Ngunit isang malakas na hook ang tumama sa kanyang mukha. Tignan mo tong dalawang to. Mabilis ang galaw ni Naldo. Kamit ang natutunan sa kickboxing. Hindi patatalo. Pero si Paco, halatang betilano sa sasaling. Nag-iingat sa bawat galaw ni Naldo. Heto! Kaya na, umatake na si Paco. Jab, jab! Pero si Naldo, mabilis sa umiwas. Hindi basta magpapasuntok. Akaling! Sinubukan niyang bumalik gamit ang luba kick. Tumamas! Tinamaan si Paco. Ang galing! Hindi pala nagpapaulit si Paco. Tinamaan si Naldo ng hook sa panga. Aray! Ang bilis mo, Kuya Paco. Parte yan, bata. Masasanay ka rin. Si Naldo, kahit tinamaan, bumalik agad. Gumamit ng tip kick para magbukas ang distansya. Pero si Paco, mabilis din ang reflexes niya. Agad na naka-encounter. Ayun, isang roundhouse kick mula kay Paco. Ang ganda ng pagkakabato. Hindi pa ako tapos, Kuya Paco. Ganon? Subukan mo tong spinning back kick ko! Wow! Spinning back kick mula kay Paco. Grabe!
tumama sa tagiliran ni Naldo. Teka. Hindi nagpapatalo si Naldo. Nag-counter gamit ang low kick na binti ni Paco. Kitang-kita ko diskarte ni Naldo. Hindi umatlas. Ano kuya Paco? Di pa tayo tapos. Nakakapilip si Naldo. Kahit natamaan ng malakas na tila, bumalik agad. Tingnan mo yan. Isang jump cross combo malaki, Naldo! Nasundan pa ng round kick, pero si Paco nag-adjust din. Hindi ba tatawala lang spell yan sa to? Nagpalitan pa sila ng suntok at sipa! Magaling kang bata ka. Pero tingnan natin kung kaya mo pang tumagal. Ay, lupit ang laban na ito. Si Paco, binabato ang lahat. Mga low kick at hook! Roundhouse! Pero si Naldo, kahit pagod na, lumalaban pa rin. Kita yung footwork ni Naldo. Hindi nagpapoli sa diskarte. Kita-kita ko pa rin, damang-dama ni Naldo ang pagod. Kuya, wag mong ihinto ang laban. Sige Naldo, pero hindi pwedeng magmadali. Oras na pala tumigil at magpahinga. Magaling ka talagang bata ka. Pero ang tunay na laban, kailangan ng utak, hindi lang lakas. Kailangan mo ring malaman kung kailan ka magpapahinga. Biglang umatake si Paco ng isang malakas na suntok. Isang straight right hand na tumama sa mukha ni Naldo. Kitang-kita ang impact. Agad na dumugo ang labi at ilong ni Naldo. Rico, kaya ba ako? Dumugo ang ilong ko. Naldo, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Sobra yata ang suntok ko. Tama na yan. Tigilan natin, Naldo. Naldo, ayos ka lang ba? Ayos lang kuya Wako. Kaya ko pa sana. Pero mukhang nasobra na ako eh. Sorry bata. Napalakas yata yung huli. Magaling ka. Hindi ka bumitaw kahit ramdam mo na yung bigat. Makaling ka. Pero tandaan mo, kailangan mo lang protektahan sarili mo. Hindi madali ang laban na to, pero kapag ka nito kahigpit, kailangan mong matuto. Bukas balik ka uli pero magpahinga ka muna. Ikaw pa ako, hinay-hinay lang makuhan si Naldo. Rico, ang lakas talaga nun Pasensya ka na bata. Ganyan talaga ang sparring. Masasanay ka rin. Matindi ang tinamong pasa ni Naldo sa mukha. Sa lakas ng pagkaka-straight pants ni Paco, kaya itinigil na ni Wako ang kanilang sparring. Panay naman ang sorry ni Paco sa kanyang ginawa. Alam niyang baguhan si Naldo, kaya hindi niya nakontrol ang kanyang sarili. Natigil naman ang pagsusori ni Paco nang sabihin ni Naldo na okay lang siya. Ganun lang naman daw talaga ang laban. Si Paco na ang nag-ayos sa mga dapat ayusin sa gym. Dahil nga sa sinapit ni Naldo, maya-maya pa nagsiuwian na sila. Inalok naman ni Paco si Naldo na iahatid na ito sa inuupahang apartment. Wala namang nagawa si Naldo kundi ang pumayag na lang. Sa inuupang bahay ni Naldo, habang nagpapahinga, ramdam ang kirot ng mga sugat mula sa suntok ni Paco. Idinadain niya ang bawat kirot ng katawan. Pilit siyang nagpapahinga, ngunit maya-maya'y isang pamilyar na bango ang sumingaw sa hangin. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Napuno ang kwarto ng isang napakabangong halimuyak. Parang dama de noche. Isang amoy na hindi niya malilimutan. Alam ni Naldo kung sino ang may dala ng halimuyak na yun. Pabango yun ni Sarah. Si Sarah, nandito siya. Sa rooftop. Doon nang galing ang napakabangong amoy.
Habang tulog ang mga kasamaan kong boarders, pagmamadali ako. Dinadalo ako ni Sarah. Hoy! Saan ka pupunta? Gabi na! Baka makaistorbo ka pa, bumaba ka na dyan! Hindi ka pwedeng umakyat sa rooftop na ganitong oras! Magpapahangin lang po sana ako. Hindi po kasi ako dalawin ng antok. Nako, doon ka na lang sa room mo! Pinagpapawalan ko umakyat ang kahit na sino sa ganitong oras! Pasensya na po. Sige ho, bababa na ako. Wala nang nagawa si Naldo kundi bumalik na lamang sa kanyang kwarto. Pagpasok niya, laking gulat niya nang makita niya si Sarah na nakaupo sa gilid ng kama, tahimik at seryoso. Paano kang nakapasok dito? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako kilala, Naldo. May mga bagay akong kayang gawin na hindi nagagawa ng karaniwang tao. Bakit nga pala nandito? Kung ayaw mo ako nandito, aalis na lang ako. Hindi. Gusto nandito ka. Anong dahilan? Bakit pumunta ka rito? Nararamdaman kong nasaktan ka, kaya ako nandito. Patingin nga ng mukha mo. Nang sabihin iyon ni Sarah, marahang itinapat niya ang kanyang kamay sa namamagang pisngi ni Naldo. Dama ni Naldo ang malamig na dulo ng mga daliri ni Sarah, ngunit tila may kakaibang init ang dumaloy mula rito. Isang uri ng paghaplos na hindi lamang nagpapaginhawa sa kanyang sugat, kundi nagbibigay din ng katahimikan sa kanyang kalooban. Ano yung ginawa mo? Parang gumaan bigla ang sakit. May mga bagay kung kaya kong gawin na mahirap ipaliwanag. Bakit ka ba nagkaroon ng pasa sa mukha? May nang-away ba sa'yo? Sabihin mo sa akin, babalikan natin. Hindi. Nag-sparring lang kami ni Kuya Paco sa gym. Ang lakas niya, kaya hindi ko napigilan ang suntok niya. Habang patuloy na ginagamot ni Sarah si Naldo, pinunasan niya ng malinis na tela ang sugat nito at maingat na ipinahid ang isang natural na ointment mula sa kanyang maliit na pouch. Tila isang kombinasyon ng mga halamang mabango at nakakaginawa. Nang tumingin si Naldo sa kanya ng malapitan, nakita niya si Sarah sa ibang liwanag. Sa malapitang tanaw, mas kitang-kita niya ang ganda nito. Larawan siya ng isang diyosa. Mahaba at itim ang buhok na bumabagay sa kanyang malaporsilanang kutis. Suot niya ang damit na tila ipinasadya mula sa isang sinaunang kwento. Isang mahaba at manipis na robe, puti at pilak ang kulay. At nagbimistulang dumadaloy ang tela sa bawat hakbang niya. Lalong tumitingkad ang kanyang alindog habang nagmamasid si Naldo sa kanya. Parang isang karakter na bumaba mula sa langit. Gusto mo palang mag-aral ng kickboxing. Tutulungan kita. Bakit mo ko tutulungan? Biglang walang sabi-sabi, kumilos si Sarah. Sa isang mabilis at maliksing galaw, ginawa niya ang isang spinning back kick na may bilis at lakas na halos liparin na siya. Ang tunog ng kanyang sipa sa hangin ay matinis at nakakikilabot. Bumalik siya sa kanyang posisyon na parang walang nangyari. Napaka-elegante ng kanyang galaw at kahit hindi siya hinihingal, damang-dama ni Naldo ang puwersang nakita niya. Ang lakas at bilis na yun ay hindi karaniwan. Parang hindi isang tao ang gumawa noon.
May alam ako sa martial arts, Naldo. Kung gusto mo, maaari kitang tulungan. Bukas, pumunta ka sa kondo ko. Pwede tayong mag-training doon sa rooftop. Mas tahimik at wala tayong istorbo. Salamat, Sarah. Hindi mo sinabi sa akin. Hindi ka lang palabas sa aswang. Ikaw ang aswang na hindi katatakutan sa itsura, kundi katatakutan sa galing at husay sa pakikipaglaban. Naramdaman kong kailangan mo ng tulong. Isa pa, gusto kong makasiguro na hindi ka na mapapahamak. Tsaka magagamit mo yan sa pagtugis sa mga mababangis na aswang. Wala nang aswang dito sa syudad. Nasa Maynila na tayo. Wala nang pinipiling lugar ang mga aswang. Kaya nga tayo nandito para pigilan ang kanilang planong paghahasik ng lagim. May tiwala ako sa'yo. Alam ko nagsasabi ka ng totoo. Salamat talaga ha. Alam ko, marami akong matututunan sa'yo. Walang problema. Hindi ko naman hinihingi na suklian mo. Ang mahalaga, matulungan kita na maging handa sa mga laban na haharapin mo. Sa loob man o sa labas ng ring. Magpahinga ka na. Kailangan mong bumawi ng lakas para sa training natin bukas. Sige, pupunta ako sa kondo mo. Sabihin mo lang sa akin kung saan. At pupunta ako. Tumalikod na si Sarah para umalis. Bigla siyang naglaho sa isang iglap. Parang usok na naglaho sa hangin. Naisip na lamang ni Naldo na walang imposible kay Sarah na gawin ang bagay niyon. Alam niya ang kakayahan ng magandang dalaga, kaya alam niya ang pwede nitong gawin. Gabi na, tahimik at malamig ang simoy ng hangin sa rooftop. Maliwanag ang buwan at sa malawak na espasyo, tanging sila lamang ni Naldo ang naroon. Naka-training clothes si Naldo, mukhang handang-handa na sa training. Naldo, handa ka na ba? Alam kong marami ka nang natutunan sa gym. Pero ngayon, ibang klase ang ituturo ko. Hindi lang ito basta lakas at bilis. Ito'y tungkol sa pagkontrol ng enerhiya mo. Enerhiya? Paano yun? Di ba dapat puro atake lang? Akala mo lang yun. Lahat ng laban may tamang timing. Kailangan mo ng disiplina, hindi puro suntok o sipa. Kundi kailangan malaman mo kailan ka dapat umatras, kailan ka dapat sumugod. Ang kontrol ng emosyon, yan ang tunay na sekreto sa bawat laban. Tumango si Naldo. Medyo naiintindihan niya. Kaya sinimulan nilang mag-warm up kasama ng stretching at kakaibang breathing exercise. Malalim ang bawat hinga ni Naldo habang ginagabayan siya ni Sarah. Ngayon, subukan natin ang balance mo. Hindi ka pwedeng matalo kung hindi ka matitinag. Huwag kang basta-basta magpapaapekto sa paligid. Ipinakita ni Sarah ang mga stance at daan-daang ginaya ni Naldo. Ang bawat galaw niya nagiging mas maingat, mas may disiplina. Tila ba bawat hakbang may ibang pakiramdam sa katawan ni Naldo. Hindi ito katulad ng isang simpleng boxing or kickboxing. Grabe Sarah, para akong ibang tao ngayon. Hindi ko akalain. Ganito pala kahalaga ang tamang balance. Parang bawat kilos ko, may koneksyon sa isip ko. Diyan ka nagkakamali dati, Naldo. Ang iniisip mo, katawan lang ang gamit sa laban. Pero ang isip, yan ang tunay na sandata. Kung matututunan mong kontrolin ang isipan mo, wala kang hindi kayang harapin. Nagpatuloy ang training nila habang nag-eehersisyo. Napansin ni Naldo na may kakaiba sa katawan niya. Parang mas mabilis ang mga reflexes niya, mas magaan ang pakiramdam. Nagsimula si Sarah sa mga advanced na drills. Sabay turo kung paano gagamitin ang pressure points. Subukan mo ang isang bagay. Tumingin ka sa akin. Pero huwag kang gagalaw. Damhin mo ang enerhiya sa paligid. Hindi lang ang lakas mo kundi ang daloy ng paligid mo. Nagdahan-dahan si Naldo. Pilit na iniintindi ang mga sinasabi ni Sarah. Nararamdaman niyang parang may hangin na umiikot sa katawan niya. Hindi niya maipaliwanag. Bigla siyang umatras nang hindi niya sinasadya. Eksaktong
sa tamang oras upang maiwasan ang mabilis na suntok ni Sarah. Paano ko nagawa yon? Hindi ko to alam dati. Yan ang sinasabi ko, Naldo. Kapag natutunan mong kontrolin ang enerhiya, magagawa mo ang mga bagay na akala mo imposible. Pero tandaan mo, ito ay disiplina. Huwag mong hayaang madala ka ng galit o ng takot. Dapat palaging kalmado. Napatigil si Naldo. Humihingal pero puno ng determinasyon. Nararamdaman niyang may bago siyang natuklasan sa sarili na tila sa bawat takbang kasama niya si Sarah. Lumalawak ang kanyang kakayahan. Hindi lang siya basta-basta boksingero ngayon. May iba palang lakas at nagsimulang lumabas sa kanya. Gusto ko malaman ang lahat, Sarah. Handa na ako matuto. Handa ka na, Naldo? Magsisimula pa lang tayo. Matapos ang ilang oras ng matinding training, huminto si Sarah. Basang-basa ng pawis si Naldo, pero ramdam niya ang kakaibang sigla nito sa katawan. Magaling, Naldo. May natural kang bilis at lakas. Kailangan mo lang palawakin pa. Salamat. Parang sa bawat galaw ko, mas lumalakas ako. Hindi ko inaakalang kaya ko to. Huwag ka masyadong magpapakampante. Handa ka na ba sa susunod? Susunod? Kaya pa! Tumayo si Sarah sa harap niya. Ang mga matay nagbago ng tono. Biglang umatake si Sarah na mabilis na suntok. Hindi siya naganda ng babala. Agad namang nakaiwas si Naldo. Nagulat siya sa kanyang sariling reaksyon. Sabi ko nga sa'yo, hindi lang ito tungkol sa lakas o sa bilis. Pakinggan mo ang paligid. Ramdamin mo ang daloy ng hangin. Huwag kang magpapaapekto sa takot o pagod. Nagsimula ang kanilang sparring. Mas mabilis pa sa dati ang galaw ni Sarah. Parang hangin siyang umaatake mula sa iba't ibang direksyon. Ngunit sa bawat galaw ni Sarah, nagagawa ni Naldong sumabay. Hindi niya alam kung paano, pero nagiging mas mabilis siya kesa sa dati. Grabe, Sarah! Nakakasabay na ako sa'yo! Iba ang bilis mo ngayon, Naldo. Nagpatuloy ang mabilis na palitan ng atake at iwas. Ramdam ni Naldo ang kakaibang daloy ng enerhiya sa kanyang katawan. Mas mabilis siyang mag-isip. Mas matalas ang kanyang pandama. Halos hindi makapaniwala si Sarah sa bilis ng mga reflexes ni Naldo. Pero patuloy siyang nag-eeksperimento sa bilis nito. Biglang nasukol ni Naldo si Sarah. Nakatalikod ito bago makaiwas. Nahawakan ni Naldo ang kanyang kamay. Napalapit ang mukha ni Naldo sa liig ni Sarah. Naaamoy niya ang kakaibang bango nito. Ang bango mo! Bitiwan mo ako, Naldo. Nang marinig ang boses si Sarah, natauan si Naldo. Ngunit bago siya makakilos, bigla na lamang nawala si Sarah sa kanyang harapan. Para bang naglaho ito sa hangin. Paano mo nagawa yun? Tahimik ang paligid. Tanging ang malamig na hangin lamang ang naririnig ni Naldo. Halos hindi siya makapaniwala sa nangyari. Kahit gaano siya kabilis, hindi niya nasasabayan ang biglaang pagkawala ni Sarah. Naiwan si Naldo sa rooftop, hingal na hingal at puno ng tanong. Ano pa ang kanyang mga kakayahan at ano pa ang kayang gawin ni Sarah? Paano niya magagawang makasabay sa isang katulad nito? Ano kayang dapat ko pang matutunan sa kanya? Nangiti si Naldo sa kabila ng pagkalito. Puno siya ng determinasyon na malayo pa ang kanyang lalakbayin, pero alam niyang handa na siyang harapin ang anumang pagsubok na darating. Sa mga sumunod na araw, patuloy na bumalik si Naldo sa gym.
Mas determinado, mas malakas habang nagtitraining siya kay Paco at Wako. Patuloy siyang tinutulungan ni Sarah sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay. Hindi siya natuto sa pisikal na aspeto ng laban, kundi pati na rin sa emosyon at kaisipan. Nagsimulang mabuo ang isang bagong Naldo, isang lalaking handa sa lahat ng hamon, kahit pa ang mga bagay na hindi niya palubos maunawaan. Habang patuloy na lumalalim ang pagsasanay ni Naldo kay Sarah, unti-unti niyang nadama ang lakas at disiplina na bumabalot sa kanya. Ang teknik na dati hindi niya akalaing matututunan, ngayon ay bahagi na ng kanyang mga galaw. Sa bawat hakbang, sa bawat suntok at sipa, ang kanyang katawan ay naging mas matatag. Alam niyang malaki ang papel ni Sarah sa kanyang mabilis sa pag-unlad. Hindi maikakaila ang mga itinuro sa kanya na higit pa sa pangkaraniwang kaalaman sa martial arts. Nang bumalik si Naldo sa gym, hindi mapigilan ni Paco at Wako na mapansin ang pagbabago sa kanya. Dati, simpleng boksingero lamang na baguhan si Naldo, ngunit ngayon parang isa ng bihasang mandirigma sa kilos at galaw. Ang gym ay puno ng ingay ng mga boksingerong nagsasanay. Ramdam ang init at tensyon habang si Naldo nagpa-practice sa punching bag. Malakas ang suntok ang bumabagsak dito at halos nakanganga ang mga baguhan sa gym sa nakita nilang bilis at galaw ni Naldo sa gym. Ano to nakikita ko? Naldo! Bakit palang napakabilis mo ngayon? Palang bigla ka nag-level up. Napatigil si Naldo sandali. Pinunasan ang pawis mula sa noo habang patuloy na tinatapik ang punching bag. Lumapit si Paco, dala ang tuwalya at pinanunood si Naldo. Teka. Sino nagturo sa'yo ng mga bagong galaw na yan? Parang mas marami ka nang alam ngayon kaysa sa akin ah. Nangiti na lamang si Naldo, bahagyang nailang, pero hindi niya maitatanggi ang nararamdaman niya na pagbabago sa kanyang katawan at diskarte. Ayaw niyang sabihin kung sino ang nagturo sa kanya dahil iniiwasan niya ang mga tanong. Wala. Lagi lang ako nag-iinsayo sa apartment ko pag uwi. Ginagawa ko lang kung ano yung mga itinuro niyo dati. Ha? Ganon? Parang sobrang laki yata ng improvement mo, pre. Mas mabilis pa nga ang mga galaw mo kaysa sa akin. Makaling. Mukhang may nahanap na tayo ng secret formula para kaakila kung kumalaw. Alas baka sipa mo malinaw na ibang level yung kinakawa mo ngayon. Wala lang ho ito, Kuya Wako. Siguro ho kasi sinusubukan ko lang palawakin ang mga natutunan ko dito sa gym. Nagdududa man, natahimik si Paco at Wako. Ramdam nila ang pagbabago kay Naldo. Mas mabilis, mas matalino ang mga galaw. Hindi na nila ipinilit pa ang mga tanong, pero halatang iniisip nila kung paano nagawa ni Naldo na mag-evolve ng ganito kabilis. Nagpatuloy si Naldo sa pagsasanay. Bawat suntok, may bilis at bawat sipa, may precision. Habang nagpa-practice siya, hindi na siya inistorbo ng makasama, pero ramdam niya ang mga mata nila'y nagmamasid sa kanya. Kung kanyang Naldo, baka ikaw ang next champion natin dito sa gym. Hindi na si Paco. Tama ka, Wako. Dati, ako yung laging tinitingala rito. Pero ngayon, parang ako na yung natututo sa'yo. Salamat. Pero marami pa akong dapat matutunan sa'yo. Wala pa ako sa level mo. Hindi na sumagot pa si Wako at Paco. Sa loob nila, alam nilang may kakaibang nangyari kay Naldo. Naisip ni Wako na may ibang tinatago sa likod ng galing ni Naldo, pero hindi niya na ito tinanong.
Naging rutina ni Naldo ang pag-iinsayo sa gym at sa apartment. Pinagsama-sama niya ang mga natutunan niya sa martial art at boxing. Araw-araw, tila may bagong natutuklasan siya sa sarili at sa bawat galaw niya, tila mas lumalakas. Ngunit isang gabi, biglang nagbago ang lahat. Sa kalagitnaan ng ingay sa gym, dumating ang isang tawag mula kay Wako. Isang balitang yumanig sa buong gym. Ano? Ha? Si Bluno? Pinatay? Sinong pumatay kay Bluno? Madilim ang daan kung saan pinunta nila si Bruno. Ang kanyang katawan ay halos hindi na makilala sa dami ng sugat. Tahimik na nakatayo si Naldo at Paco at Wako. Tinitingnan ang bangkay habang ang malamig na hangin ay tila nagdadala ng anino ng kamatayan. Hindi ito gawain ng tao. Malalalim at malalaki ang mga sugat. Tila hayop ang umatake, pero sa laki ng mga hiwa at butas. Imposibleng hayop ang may gawa nito. Ano ibig mong sabihin? Hayop ang pumatay kay Bluno? Mas malala pa. Hindi ito ordinaryong hayop na parang aswang. Naniniwala kayo sa aswang? Alam kong mahirap paniwalaan, pero ilang beses nang naulit ang ganitong kaso. Hindi namin makonklude ang teori na sindikato ang gagawa nito. Dahil maraming mga kalmot ng matutulis na kuko ang tumama sa katawan ng biktima. Mangilan-ngilan na rin ang mga nababalitaan naming reklamo na may mga gumagalang aswang sa kamay nilaan. Halos ganito rin ang kaso. Aswang? Naldo, sa tingin mo, posible ba ito mangyari? Posible po. Hindi nga ito gawa ng tao. May mga ganitong kaso sa probinsya ko. Mga hayop na hindi normal. Mga nilalang, kagaya ng aswang. Pre, seryoso ka ba? Aswang? Nasa syudad tayo, hindi sa gubat. Kahit saan pwedeng magtago ang mga yan. Hindi lang sila nasa probinsya. Kung gusto nilang maghanap ng biktima, hindi sila pumipili ng lugar. Kailangan natin mag-ingat. Hindi ito simple laban lang sa boxing ring. Iba kalaban natin dito. Kuya Wako, paano kung gawa-gawa lang to ng kabilang kampo ng kalaban natin? Ako may hilap magpalatang. Papikat ang palatang na yan. Sa tingin ko, hindi naman sila kanong kadespilado na gawin ang kalumal-tumal na to. Kung ang dahilan lang nila, hindi sila nagcha-champion sa laban. Pero Kuya Wako, posibleng gawin nila yun. Bakit, Kuya Paco? Alam nating pera-pera lang ang labanan. Nagpupustahan ang mga big time at mga politikong tao. Kung hindi nila mapatumba ang gym at ang tagumpay natin, pwedeng ang players ang kanilang punteryahin. Sana hindi totoo yan. Dahil delikado. Kung totoo ang hinala mo, ikaw ay susunod nila. Biglang kinabahan si Paco sa mga sinabi niya kay Wako. Paano talaga kung isusunod na siyang patayin? Kung totoo nga ang hinala niya na ang kalabang grupo ang may gawa noon. Iniba niya na lamang ang teorya ng kanyang isip na maaaring aswang talaga ang may gawa noon. Pagkatapos ng mga oras na yun, bumalik na sila sa gym. Pagpasok ni Naldo at Paco at Wako sa gym, ramdam agad ang bigat ng tensyon. Nawala na si Bruno na ngayon tila may mas malaking hamon na kailangang harapin ng buong gym. Tahimik si Wako habang naglalakad patungo sa kanyang opisina. Iniisip kung ano ang susunod na gagawin. Si Paco halatang balisa, samantalang si Naldo malalim ang iniisip. Hindi ko akalain na ganito ang mangyayari kay Bruno. Aswang, Naldo, sa lungsod? Parang imposible. Oo, pero hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan. Hindi tayo pwedeng magpatalo sa takot.
Si Bruno lang ang pag-asa namin sa championship. Ako lang ang panlaban nila sa mga unang round. Pero pagdating sa final, si Bruno ang pangsabak namin. Ilang taon na siyang tinaguri ang champion. Anong mangyayari kapag natalo ang grupo ng gym na to? Manghihina ang gym na to. Magsisialisan ang mga nag-iensayo rito. Mawawalan sila ng tiwala dito. Kapag wala ng customer ang gym, malulugi ito. Baka magsara. Biglang bumukas ang pinto ng gym. Pumasok ang kampo ng kalaban ng boxing gym. Halatang mayabang at mapanghamon ang kanilang mukha. Si Rodel, ang leader nila. Diretsong lumapit kay Wako. Wako, narinig namin ang nangyari kay Bruno. Kawawa naman. Pero sa tingin ko, mas mabuti yan. Isa na lang ang kalaban namin sa ring. Kung ay gusto ka sabihin, diretsahin mo na. Simple lang naman. Kami na ang susunod na magiging hari ng gym. Hindi na kayo. Kaya maganda na kayo. Hindi lang sa ring, pati na rin sa labas. Ramdam ni Wako ang panunuyan ni Rodel. Ang mga salita nito tila hinahamon na hindi lang sa kanilang gym, kundi sa kanilang pagkatao. Wako! Mag-withdraw ka na lang! Mag-withdraw na lang kayo! Wala na kayong pambato para sa championship! At kung isasabak niyo si Paco, sigurado kung hindi yan naabot sa final round! Mahina yan, pero si Bruno lang naman ang kalaban natin. Ngayon ay wala na siya. Wala lang silbi ang gym na ito. Hindi mapigilan ni Wako ang kanyang sarili. Hindi niya mapapayagang maliitin ang kanyang gym. Ang mga taon at hirap na inilaan niya rito para itayo ito. Huwag kayo magmataas dito sa aking gym. Hindi pa tapos ang laban. Huwag kayo mag-assume na tapos na kami. Ang mga mata ni Wako halos umaapoy sa galit. Alam niya, kasama siya sa pagtayo ng gym. Marami ng taong nasa bingit ang pagkatalo. Pero sa pagkakataong yun, ang pagkatalo nila, kailangan nilang lumaban. Hindi lang laban sa gym, kundi laban din sa pagkawala ni Bruno. Kung matalino kayo, mag-withdraw na kayo. Magiging malaking kahihiyan itong gym ninyo kung matatalo kayo. Sino pabato nyo ngayon? Sinong isasabak nyo? Wala na kayong pag-asa. Tahimik ang lahat sa gym. Ramdam ang tensyon sa bawat salita ng laban. Sa gitna ng katahimikan, biglang sumingit si Naldo. Kung kailangan ng gym ng pambato, nandito ako. Lahat ay napatingin kay Naldo. Nagulat si Paco. Hindi makapaniwalang si Naldo ay magbubuluntaryo. Naldo, sigurado ka ba? Hindi basta-basta ang kalaban sa championship. Malakas sila. At hindi lang lakas ang kailangan mo. Pero matatag ang tingin ni Naldo. Walang bakas ng pagdududa sa kanyang mga mata. Hindi ko ahayang mapahiya ang gym natin. Kung kinakailangan akong lumaban, gagawin ko. Mas mabuti nang lumaban tayo kesa sumuko. Nag-isip si Wako ng malalim. Kita sa mukha ang pag-aalinlangan. Hindi ito simpleng desisyon at alam niyang malaki ang panganib. Naldo, sigurado ka ba? Iba laban championship. Hindi lang basta lakas kailangan. Kailangan mo diskarte, tibay ng loob at tapang. Handa ako, Kuya Wako. Alam ko mahirap. Pero may mga bagay akong natutunan na pwede kong gamitin. Hindi ko hahayaang mawala ang dangal ng gym na to. Nag-isip si Wako, pero nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Naldo. Alam niyang may kakaibang tapang at dedikasyon ang binata. Kung yan ang gusto ninyo. Pero tandaan ninyo, kapag natalo kayo, tapos na ang pangalan ninyo at ang gym na ito. Hindi lang ito tungkol sa isang laban, Wako.
Puno ng determinasyon ang sagot ni Wako. Makikita natin kung sino at tatapos. Kinabukasan, bumalik si Naldo sa gym. Alam niyang ito ang simula ng mas matinding laban. Hindi lang laban para sa championship, kundi para na rin sa laban ng dignidad ng gym at para kay Bruno. Nag-ensayo si Naldo ng buong lakas habang pinanunood siya ni Wako. Kita niya ang dedikasyon ng binata sa bawat galaw. Habang pinanunood niya, napansin ni Wako ang kakaibang bilis at disiplina ni Naldo. Hindi ko akalain. Ganito kabilis iyo progreso, Naldo. Parang ibang tao ka ngayon, pre, ha? Mas mabilis. Mas matalino ka na ngayon sa laban. Marami pa akong kailangan matutunan. Pero hindi ako susuko. Para kay Bruno. Para sa gym. Para sa ating lahat. Napatango si Wako. Ramdam ang dedikasyon ni Naldo. Pero alam niya, mas may malaking panganib ang paparating. Isang laban na hindi lang sa ring, kundi laban sa isang misteryosong puwersa. Pauwi na si Naldo mula sa isang mahabang araw ng pagsasanay. Dumaan siya sa isang tahimik na kalye kung saan halos wala nang dumadaang sasakyan. Ang paligid ay tila abandonado. Puro naglalaki ang gusali na ginagawa pa lamang. Wala siyang ibang naririnig kundi ang tunog ng kanyang mga hakbang. Biglang, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat niya. Bumukas ang pinto at lumabas ang 4 na lalaki. May hawak na mga baril. Tila mga anino sa dilim. Walang pagdadalawang isip na itinapat ang mga armas sa direksyon ni Naldo. Sino kayo? Ano kailangan niyo sa akin? Isa sa mga lalaki ang humiti sa ilalim ng maskara. Ngunit ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng intensyon. Madali lang ito. Kailangan lang naming baliin ang mga kamay at binti mo. Halos nanlamig si Naldo. Alam niyang hindi ito normal na sitwasyon at mabilis na pumasok sa isip niya na mula ito sa kalabang grupo ng gym. Pero bakit ganun kabigat ang hakbang ng mga iyon? Kanino kayo nagtatrabaho? Anong kinalaman ko sa inyo? Hindi sumagot ang lalaki. Tahimik na ang paligid. Tila mas lumalamig at ramdam ni Naldo na walang ibang sasaklolo sa kanya. Walang kabahayan sa paligid at ang mga gusali ay ginagawa pa lamang at walang tao. Muling bumaba mula sa sasakyan ang lalaking nagbanta sa kanya. Suot niya ang isang itim na maskara na tila isang ninja. Habang lumalapit siya, napansin ni Naldo ang kakaibang lakas at ang matutulis na kuko mula sa kamay ng lalaki. Aswang ka! Ikaw ang pumatay kay Bruno, ano? Hindi na sumagot ang lalaki. Ngunit ang paggalaw niya, nagpakita ng intensyong umatake. Nakatutok pa rin ang mga baril sa kanya na tila wala siyang laban. Kung sabay-sabay itong aatake. Naramdaman ni Naldo ang pag-init ng kanyang katawan. Isang sensasyon na nararamdaman niya dati. Nang ituro sa kanya ni Sarah ang paggamit ng enerhiya sa pakikipaglaban. Sa isip niya, ang bawat aral na natutunan niya mula kay Sarah, bawat galaw, bawat teknik, buong tapang niyang haharapin ang laban. Hindi ako patatalo sa inyo! Haharapin ko kayo! Biglang umatake ng mabilis na galaw, pero hindi nagpatalo si Naldo. Agad niyang iniwasan ang unang atake ng lalaking may matutulis sa kuko. Nagtuloy-tuloy ang palitan ng suntok at sipa. Kahit may mga baril na nakatutok sa kanya, hindi nawala ng poko si Naldo. Isang maling galaw lang, tapos na siya. Isang lalaki ang tumakbo papunta kay Naldo. Hawak ang baril.
Pero mabilis siyang iniwasan ni Naldo. Ginamit niya ang isang sipa na itinuro sa kanya ni Sarah sa isang training session. Sapul ang lalaki sa tagiliran. Bumagsak ito sa lupa. Anong klaseng bilis ito? Nakita ng isa pang lalaki ang pagkakataon na barilin si Naldo. Pero bago niya mahila ang gatilyo, umikot na si Naldo. Pinatalbog ang baril mula sa kanyang kamay gamit ang isang mabilis na suntok. Sumabay si Naldo sa galaw ng ninja. Bawat galaw ay sinasalo niya ang teknik na natutunan niya mula kay Sarah. Isa-isa niyang tinamaan ang mga kalaban gamit ang lakas at bilis ng kanyang mga reflexes. Ngunit ang pinakamatindi ay ang ninja. Umatake itong malupit. Sinaktan si Naldo gamit ang matutulis na kuko. Subalit ang bawat galaw ng ninja, tila ba binabasa ni Naldo. Ginamit niya ang bawat sandali upang hanapin ang kahinaan nito. Nakita ni Naldo ang tamang pagkakataon nang umatake muli ang ninja. Sabay siyang umiwas at sinipa ito sa likod. Tumilapon ito sa pader. Nang bumagsak ang ninja, mabilis niyang sinundan ni Naldo. Sino ka? Bakit mo ginagawa ito? Ang ninja ay hindi sumagot. Ngunit malinaw itong nagpakita ng takot sa ilalim ng maskara. Nang masigurado ni Naldo na wala ng armas ang mga iba pang lalaki, tinutok niya ang matulis na armas ng ninja sa kanyang dibdib. Sagutin mo ko! Ikaw ba may kagagawan ng pagpatay kay Bruno? Isang saglit na katahimikan. Hindi gumalaw ang ninja. Tila nagdadalawang isip kung sasagot o hindi. Ngunit bago pa man maisagawa ni Naldo ang kanyang banta, biglang naglaw ang ninja. Isang mabilis na galaw. Nagulat si Naldo. Hindi niya nasundan ang paggalaw ng kalaban. Tila isa itong malalim na sekreto ng kalabang grupo na hindi niya alam. Tumayo si Naldo sa gitna ng madilim na kalye. Hinihingal at nag-iisip. Ang mga kasamahan ng ninja ay wala pa ring malay sa paligid niya. Ngunit isa pa rin ang tanong na bumabagabag sa kanya. Sino ang mga taong ito? Bakit siya inatake? Sino nga kaya ang umatake kay Naldo? Ano ang kaugnayan nila sa gym at sa pagkamatay ni Bruno? Anong buhay ang naghihintay kina Naldo at Sarah sa lungsod ng Maynila? Sa ngayon po ay magsha-shoutout tayo ng ating mga channel members. Maraming salamat po kay Carlo Bense Caballero, ang ating bagong regular member. Apple May Tanwako, Rachel Sonio, Tamol Tansapobia, Pearl Ayani, Simple Cooking, Midnight Blue, Aida Odebellas, Almira Aludo, Edong Bulalo, Tony Boy at si Ma'am Jenny Villanueva. And of course, ang ating dalawang affiliate channel members na sina Ma'am Baykong Tausi. Ma'am, maraming salamat po sa inyong 15 months consecutive na pagiging affiliate channel members ng Dark Shadow. And of course, si Ate Jonna Vlog, 10 months na pong affiliate channel members. Kami po ay buong pusong nagpapasalamat sapagkat ang inyong mga membership ay malaking tulong din po upang mapunan ang mga pangangailangan ng Dark Shadow sa aming production. Thank you so much po at pagpalain po kayo lagi ng Panginoon. God bless po at magandang gabi.